Sa kabila po ng kaliwat kanang intriga at aligasyong ipinupukol kay Pastor Apollo C. Quiboloy, hindi pa rin tumitigil ang spiritual leader ng KOJC sa pagbibigay ng tulong sa mga nangangailangan, partikular na sa edukasyon. Samantala, mga saksi sa kanyang mga inisyatibo, kapanalig man o hindi rin natitinag sa pagdepensa para sa butihing pastor. Narito ang balita ni Angel Pastor. Yung anak ko, iskala ni Pastor Quiboloy, second year of college, nursing. Walang diskriminasyon sa pagtulong ang spiritual leader ng The Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo C. Quiboloy. Sa kabila ng mga paninirang puri at matinding persekusyong nararanasan niya, hindi ito nagiging hadlang kay Pastor Apollo upang patuloy na tumulong sa mga nangangailangan, lalo na sa larangan ng edukasyon mula noon hanggang ngayon. Kapanalig man o hindi, nagbibigay siya ng libreng edukasyon mula sa preschool hanggang kolehiyo at maging sa graduate studies sa pamamagitan ng KOJC at ng iba't ibang humanitarian organizations. Isang malaking halimbawa dito ay ang iba't ibang scholarship programs ng Jose Maria College Foundation Incorporated para sa mga kabataang kapos sa oportunidad dahil sa karukhaan. Sa loob ng 2 dekada mula nang maipatayo ang JMCFI noong 2003, tinatayang umaabot na sa mahigit kumulang 60,000 ang nakabenepisyo sa libreng edukasyon ng institusyong ito. Hindi pa kasama sa bilang na ito ang mga Gift of Education Scholars ni Pastor Apollo at mga sinusuportahan sa pag-aaral ng KOJC sa iba't ibang Kingdom Light congregations sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa ibang mga bansa. Mula noong 2003, si Flor Delito Kagampang ay naging basketball coach ng JMC Kings, isa sa mga kilala at nangungunang koponan sa mga universidad. Saksi siya sa pagiging hands-on ni Pastor Apollo sa kanyang mga manlalaro na sinisiguro niyang napapaaral upang maging mahuhusay na profesional at makaahon sa kahirapan balang araw. Siyempre, matagal na kaming magkakilala ni Pastor kasi player din si Pastor. Lagi kaming nag-uusap. Tsaka, ang pagkakilala ko kay Pastor, napakabait ng tao. Yung bang hindi siya ordinaryong tao lang na basta lang natin na may mga sinasabi siya sa akin na, Coach, ganito, yung mga player natin kailangan mag-aaral yun. Hindi man kami magkapareha ng religion, isa rin akong Katolik. Lagi niyang sinasabi sa akin na, Coach, kumusta yung mga player natin? Huwag mong pabayaan sila, Coach, na kailangan nilang mag-aral para makatapos sila makagraduate sila sa college. At saka i-guide mo, Coach. Kaya naman, masakit para sa mga nakakakilala kay Pastor Apollo na makita ang walang tigil na panggigipit at mga alegasyon na ibinabato laban sa butihing pastor. Willing ako na ialay ko ang buhay ko kay Pastor kasi binigay niya sa akin ng lahat, lalo na ang kaligtasan ng kaluluwa, ang dream ko na maging isang basketball player, at ang lahat ng pangailangan ko pinubahid ni Pastor. Kaya ganun kami sa iyo, Pastor. Hindi lang ako pastor, kundi maging ang mga ibang scholar o kahit na yung mga varsity na tagalapas o mga coaches, Pastor. Nagpapahiwatig sila ng suporta sa iyo, Pastor. Na balang araw muli, makakasama ka namin na maglaro muli, Pastor. Pastor, alam kong binigay sa iyo yan ng Panginoon. Kayang-kaya mo yan, Pastor, kasi alam ko ibang klase ang pagkatao mo. Kaya palampasan din natin ang lahat ng pagsubok. Ingat ka lagi, Pastor. Ang pamilya ni Noelan de Gracia, isa din sa mga nagtatanggol kay Pastor Apollo.
dating pulis sa Lanao del Norte ang kanilang ina. Nang pumanaw ito, si Pastor Apollo na ang tumayong magulang ng magkakapatid. Parang alam mo ba mga kapatid mo, ay nawala na si mama ko po mga kapatid. Doon ko nakita talaga mga kapatid na open na yung pag-iisip ko na wow, ito pala si Pastor. Si Pastor pala talaga mga kapatid ang naging magulang po namin talaga dito sa Bansang Karian mga kapatid. Inaruga, binihisan at pinag-aral hanggang nagsipagtapos ng kolehiyo. Ngayon, malayang nakakapunta si Noelan sa iba't ibang estado ng Amerika upang ibahagi ang mga salita ng Diyos sa kanyang kapwa kabataan. Bit-bit ang kanyang mga natutunan kay Pastor Apollo bilang misyonaryo ng KOJC. Ang sagot niya sa mga alegasyon ng umano'y pang-aabuso sa KOJC, Grabe, pangarap lang namin magkaroon ng ganitong buhay mga kapatid. Kung hindi lang dahil kay Pastor, siguro ayawan ko kung saan po kami ngayon mga kapatid. Hindi kami inabuso dito. Walang abuso nangyayari dito sa Bansang Karian. Father figure talaga siya. ang social worker na si Rondet Roncesvalles na dati ring ACQ scholar ay may sagot din sa mga maruruming paratang laban kay Pastor Apollo. At kung magbigay siya, abundance talaga. Walang reservations. Father figure talaga siya sa mga bata na inaalagaan at minamahal. Yung pagmamahal niya is as a father to his children. Sa mga accusations, I can really stand na hindi yung totoo. Makakatayo talaga ako kahit saan nila ako dalhin, makakatayo ko. At kaya ko in-defend si Pastor dahil kilala ko si Pastor. Unlike sa mga nag-aakusa sa kanya, nakasama lang siya sa madaling panahon. Bilang miyembro ng JMCFI faculty sa Social Work Department, saksi din siya kung paano tumulong si Pastor Apollo maging sa mga umuusig sa kanya. Kaya na dito sa GMC ngayon, marami mga scholars si pastors na mga hindi member. Mga academic scholars, mga student assistants. Hindi yan kilala ni pastor. May mga Muslims. Pinag-aaral dito ng free sa GMC. Kasi nga, yung ni pastor for education talaga. There's no strings attached sa pagtulong niya sa mga students dito. As long as makita niya na nakatapos, masaya na siya doon. Kasi nga, matulungan pag nakatapos, makakatulong rin yun sa mga pamilya nila. Ibinahagi naman ni Dr. Raymond Libong Cogon na kaya pumasok ang kanyang pamilya sa full-time ministry sa KOJC ay dahil nakita nila ang laki ng pinagbago ng kanilang ama na dati ay lulong sa ipinagbabawal na gamot dahil sa mga pangangaral ni Pastor Apollo. Bilang medical doctor at educational instructor, saksi din siya kung paano bigyan ng halaga ni Pastor Apollo ang kapakanan ng bawat miyembro. Human trafficking, bakit magpapaaral ng for different courses? May pinapaaral si pastor sa medicine. Imagine, hindi ako scholar ni pastor before. So I know how much ang gastos. You will need millions just to finish medicine. No? If other programs like mga nursing, law, and other. So maraming scholar si pastor, and if yun lang, bakit pagagastos si pastor for that? Bakit gagastos sa ministry if there's human trafficking? What we are doing here is actually to develop people to the best so that they will become the best. They will become assets of the kingdom and of course our nations. Sa ngayon, kasalukuyang sinusuportahan din ni Pastor Apollo si Dr. Libong Cogon sa pagkuha ng kanyang master's degree sa Health Science Education. Para kasi kay Pastor Apollo, tanging sa pamamagitan ng edukasyon nagkakaroon ng sapat na kaalaman ang mga mamamayan upang makapag-ambag sa pag-unlad at progreso sa komunidad at bayan. Ito din ang kanyang ambag para sa Pilipinas bilang isang Pilipino. Kaya naman, sa kabila ng mga persekusyon, nananatili siyang matatag at hindi titigil sa pagtulong hanggat makakaya niya, kahit na siya ay nasa mahirap na sitwasyon ngayon. Dahil anya, walang batas na nagbabawal sa pagtulong. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Angel Pastor, SMNI News.